Isa ka ba sa mga hindi nasasatisfy sa kuha ng phone camera mo o sadyang mababala yung specs nito at hindi mo lang alam gamitin? Para sa mga tight budget at hindi pa nakabili ng DSLR at mirrorless camera para sa inyong video na to. Make sure to finish this video so that it can help you to improve your cinematography shots even better. Teka, kaya pa rin ba kahit pangit yung camera ko? Uunahan ko na kayo. Hindi naman pangat yung camera niya eh. Kundi hindi nyo lang alam ito gamitin properly. For comparison, I'm using an Android phone, the LG Q61. The specs of its camera can only shoot 1080p in 30 fps. Kahit na mababa ang specs nito, I'm still able to shoot this kind of shots. Tip ko lang, before you start recording, make sure to set your phone camera at its high settings and make sure to use the rear side of its camera. So paano ko nga ba napapaganda ang mga shots even if my camera has a low end specs at tight pa ang budget ko? Here's the step 1. Lighting. Siguro marami nagbibideo sa inyo na ang kilit nila ay direct lang sa mukha o straight lang nakatutok sa mukha. Well, pwede naman yon. As long as hindi magiging overexposed ang subject gaya nito. At kung wala pa kayong budget para bumili ng any filming lights, pwede naman kayong kumuha ng materials na merong source of light. Kaya ko. Sa case ko naman, gumagamit lang ako ng fluorescent light as my key light. Substitute nga lang pala ito. And also, magdagdag rin pala kayo ng practical lights or even background lights to separate the subject from the background. Practical lights pala ay ang mga source of light na visible within the frame. While yung background light naman ay ang nagsiseparate ng light between the subject and the background. At kung meron kayong extra lights gaya ng lamp or any materials na nag-produce ng lights, pwede nyo gamitin fill light yan para malighten yung dark area sa face nyo. Sa video na to, susundan lang natin itong rule na to. Magkaroon ng key light, backlight, practical light, at fill light. Yung iba naman dito optional lang. Depende na lang yun sa timplaan ng shots nyo. At ganito ang kakalabasan kapag nasunod nyo ang ibang rules dito. So nandito na nga tayo sa step 2 ng ating video. Ang audio kasi ito rin ang pinakamahalaga rito sa video natin. Kapag walang audio, magiging walang saysay rin kasi yung color grading, editing, or yung mismong shot natin dito sa ating video. Kung wala pa naman kayong budget para bumili ng mga budget friendly na microphones or even high-end na mga microphones, pwede naman kayong gumamit ng earphone mics, no? O kaya yung mic lang mismo sa phone nyo. Pwede naman kayong mag-audio record or anything like that. Kung ayaw nyo naman gumamit ng any microphones, make sure lang na kaya nyong gawa ng paraan yan sa editing. Marami namang software dyan, websites, or even sa YouTube mismo na nagbibigay ng mga sound effects or mga background music. So ganito nga pala yung difference ng merong mic at sa walang mic. Ganito yung audio quality kapag wala kang mic. At kapag naglagay ka naman ng mic gaya nito, ganito naka-sharp yung audio natin. Ganito nakaka-sharp yung audio natin kapag nag-invest kayo sa kahit budget-friendly lang na microphone. Sabihin na natin na kahit wala kayong budget. Pero syempre, di ba, nagkakaroon pa rin kayo ng income or kahit man lang konting allowance sa sarili nyo. Pwede nyong itabi yan kasi mura nga lang yung mga ganitong klaseng mic. Nabili ko lang to around 200 pesos. At yung mas mataas pa rito, nasa 1K PHP na. Kaya sa tingin ko, hindi naman magiging problema na makabili kayo ng mga ganitong klaseng mic. 200 pesos lang. Check nyo na lang sa description yung link. Life could be a dream. Hirap. Shaboom. Dito naman sa editing, ito na yung last part ng ating video. Ito na yung pinaka-crucial na kung saan kapag nagkamali ka, magiging walang kwenta rin yung audio mo or yung shots mo or even color grading mo. Ito na kasi yung pinaka-crucial na part. Dito na lalabas yung pagiging creative mo at yung galing mo sa pag-e-edit. Kapag nagkamali ka lang ng isa, pangit na ang kakalabasan or ang output ng video mo. So kailangan bago ka pumunta sa editing, make sure na meron kang script
o kaya yung storyboard mo kung saan ito yung susundan mo para makuha mo yung tamang timpla na gusto mo sa output ng iyong video. Dito na kasi papasok yung color grading, color correction, puputol ng mga clips, pati na rin yung tamang timpla sa audio mo or yung mga tamang sound effects, mga tamang background music. Dito mo na talaga ilalabas yung pagiging creative mo dito sa editing. At kung wala kang storyboard or kahit man lang wala kang script, basta pasok ka lang ng pasok sa pag-edit, pwede ka naman kumuha ng reference mo sa ibang content creators. Make sure nga lang kapag nag-edit ka, itugma mo nga lang pala yung genre or yung mga effects or yung fonts or even background music sa video na ine-edit mo. Ito pala yung mga marirecommend kong mga content creators for filmmaking. Check mo na lang rin pala yung YouTube channel nila for future references. So that would be all in this video. Sana meron kayo natutunan. Kita-kits ulit tayo sa mga susunod kong uploads. Hello, hello again. She boom, it's up we meet again. Hey, on the ding dong. She lang a la lang a la lang a la lang a la whoop, 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 shadow, but